Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Teacher Benson, ang magiging guro niyo ngayong araw. At pag-uusapan natin ang tungkol sa alamat. Ngunit, bago tayo magsimula sa ating aralin, iyuko na muna ang ating ulo at tampahin ang presensya ng ating Panginoon. Mahal naming Panginoon, maraming salamat sa pinagkaloob mong oras at araw para sa amin. Naway gawin mo kaming instrumento upang makapagbahagi ng kaalaman at gumawa ng mga bagay na pinagkaloob mo. Naway maging bukas ang kanilang mga isipan at puso upang matuto ng lubusan mula sa kanilang mga aralin. Naway maging masaya at makabuluhan ang bawat oras na ginugugol nila sa pag-aaral. Panginoon, ingatan niyo kami sa anumang kapahamakan at bigyan niyo ng sapat na kalusugan at kalakasan sa araw-araw. Patawarin mo kami sa mga nagawa naming mga kasalanan, palinawanagin mo ang mga puso at isipan namin at makamtan ang mga ninanais na kaalaman sa oras na ito. Kami din po ay nagpapasalamat sa mga biyayang aming natatanggap. Ito ang aming samot dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Para sa ating layunin, malaman ang kahulugan ng alamat. Napapahalagahan ang mga naibigay na halimbawa ng alamat. Nabibigyang reaksyon ang mga kaisipan o idea mula sa tinalakay na akda. Kumusta kayo mga bata? Mabuti naman kung ganon. Handa na ba kayo sa ating panibagong aralin ngayong araw? Ano nga ba ang alamat? Bakit ito mahalaga sa ating kasaysayan at kultura? Tara, alamin natin na tunghayan. Bago tayo dumako sa ating panibagong aralin, ay may katanungan ako sa inyo. Kailan ka ba huling lumuha? Ano kaya ang dahilan ng inyong pagluha? Oops! Lahat ay may iba't ibang sagot, di po ba? At lahat tayo ay nakakaranas ng pag-iyak at pagluha na may kaakibat na mga rason. Tama ba ako? Salamat mga bata sa inyong mga kasagutan. Kaya naman, atin nang alamin kung ano nga ba ang alamat. Ang alamat o legend sa Ingles ay isang uri ng panitikan na kung saan tinatalakay ang pinagmulan ng mga bagay-bagay sa daigdig. Ito ay mga kwentong bayan na karaniwang nagpapaliwanag kung saan nanggaling ang isang bagay. Ito ay mga kathang-isip na nagpasalin-salin sa mga henerasyon kung kaya't ito ay buhay na buhay pa rin hanggang ngayon. Bagamat nakakatuwang basahin ang mga alamat, minsan ay hindi naman kapanipaniwala ngunit sadyang may magagandang aral. Aral na hindi lang sa mga pambata, kundi pati na rin sa mga matatanda. Napakadaming alamat sa ating bansa, gaya na lamang ng alamat ng pinya, alamat ng saging, alamat ng bahaghari, at marami pang iba. Naunawaan na ba mga bata kung anong ibig sabihin ng alamat? Upang mas lumaalim ang inyong pagkakaunawa batay rito, panoorin ang isang maikling video clip na halimbawa ng isang alamat. Na pinamagatang alamat ng palandag na mula sa Maguindanaon na isinalin ni Elvira B. Strabo ng The Legend of Palandag. Gusto niyo ba yon mga bata? Hayan! Mukhang excited na kayo manood. Ngunit, mayroon lamang akong mga paalala bago tayo manood. Una, makinig ng mabuti.
magtala, at mag-focus. Maliwanag ba mga bata? Kaya naman ngayon, atin nang sisimulan. Ang palendag ay isang uri ng plautang kawayang ginagamit ng mga Maguindanawon. Ito ay itinuturing na pinakamahirap gamitin sa tatlong uri ng plautang kawayan. Ang dalawa pa ay tinatawag na tumpong at suling. Dahil kakaiba ang hugis ng ihipan ng palendag, ay nangangailangan din ito ng kakaibang posisyon ng labi upang ito ay mahipan ng maayos. Ngayon ay alamin natin kung paano nga ba nagsimula ang palendag. May isang binatang umiibig sa isang magandang dalaga sa pook. Nagkaisa ang kanilang damdamin, ngunit dahil sa ipinagbabawal ang pagliligawan, ang kanilang pagmamahalan ay nanatiling lihim, ngunit waring walang hangganan ito. Isang araw, pinatawag ng dato ang binata. Bilang isang kawal ng sultan, binigyan siya ng isang misyon sa isang malayong lugar. Sa pamamagitan ng isang kaibigan, nagkita ang dalawa bago makaalis ang binata. Nalungkot ang dalaga sa nalamang misyon ng lalaki. Inaliw niya ang dalaga at sinabing huwag siyang alalahanin sapagkat uuwi siya agad pagkatapos ng misyon. Ipinangako rin niyang susulat ng madalas. Sa unang ilang linggo, panay ang dating ng sulat na pumupuno ng pagmamahal at pag-aalala. Pagkatapos ng ilang buwan, dumalang ang dating ng sulat hanggang sa ito'y tuluyang tumigil. Isang araw, nabalitaan niya sa isang pinsan ang nakalulungkot na balitang ang binata ay ikinasal na sa ibang babae sa lugar ng kanyang misyon. Lubhang nasaktan ng dalagang mga habi. Upang maitago ang kalungkutan sa magulang, maraming oras ang ginugol niya sa kanyang habian. Parati siyang umiiyak ng tahimik. Ang kanyang luhay laging pumapatak sa kapirasong kawayang ginagamit sa paghahabi. Nagkabutas ang kawayan dahil sa palaging pagpatak dito ng luha ng dalaga. Isang araw, sa hindi sinasadyang pagkakataon, nahipa niya ito at lumabas ang isang matamis at malungkot na tunog. Mula noon, inaliw niya ang kanyang sarili sa pagtugtog ng palendag, ang pangalang ibinigay sa kakaibang instrumentong pangmusika. Mga bata, naunawaan niyo ba ang alamat? Siguro, ilan sa inyo ay nakarelate batay sa kwento. Tama ba ako? Upang mas lumalim ang ating pagkakaunawa batay sa video clip na inyong napanood, ating bibigyan diin ang mga mahalagang detalye batay rito. Kaya naman mga bata, makinig ng mabuti. Ang alamat ng palendag. Ang alamat ng palendag ay kwento ng isang dalagang nabigo sa pag-ibig. Dahil binigyan ng misyon ng binata na kanyang iniibig at di naglaon ay hindi ito bumalik sa kanilang nayon. At napabalita na lang na ikakasal na ito sa ibang babae. Maraming oras ang inuubos ng dalaga sa paghahabi. Doon niya ibinuhos ang kanyang kalungkutan. Sa tuwing siya ay mag-isa sa kanyang paghahabi, lihim na tumutulo ang kanyang luha sa labis na kalungkutan. Ang mga luhang iyon ay pumapatak sa kawayang ginagamit niya sa paghahabi. Matagal na panahon ang lumipas, ang mga luha niya ay nagdulot ng 2 butas
na ilang pulgada lamang ang layo sa isa't isa. Aksidente niyang nahipan ang kawayan na siyang nagdulot ng napakaganda ngunit malungkot na tunog. Mula noon, inaliw ng dalaga ang sarili sa pagtugtog ng instrumento bukod pa sa paghahabing. Ito ay ang unang instrumentong palindag ng ibig sabihin ay paghigpit. Mga bata, lubos na bang naunawaan ang alamat? May napaluha ba sa inyo kagaya ng dalaga sa kwento? Siguro, iba't ibang reaksyon ang mga nasasabi ninyo at naiisip mula sa napanood. Upang ating masukat ang inyong pagkakunawa batay sa inyong pinanood, ay may mga hinanda akong mga ilang katanungan na inyong sasagutan gamit ang Quizlet. Una, i-type ang quizlet.com at mag-sign in. Hanapin ang Filipino 7 na pinamagatang alamat. May mga flashcards na kung saan makikita ninyo at dapat nyo itong sagutan. Isiset ko na ang live upang makasali na kayo sa ating laro. Hayan mga bata, i-type ang code na RXS-117 upang maka-in kayo sa ating laro. Hayan, nakapasok na si Student Shua. At ngayon naman si Student Shen. Kaya naman, isiset ko na ang game. Ngayon mga bata, maaari na kayong magsimula. Galingan ninyo sa pagsagot. Good luck!
Hayan, nanalo na ang Team Rexes. Kayo ang nagwagi. Congratulations! Salamat mga bata sa pagsali sa ating laro. Naway, naipatatak sa inyong mga isipan ang mga tanong tungkol sa ating aralin. Kumusta mga bata? Nag-enjoy ba kayo? O di ba? Napakadali at napakasaya ang paggamit ng Quizlet. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sana ay may natutuhan kayo tungkol sa alamat at sa kwento ng alamat ng palenda. Huwag kalimutang patuloy na basahin at ipasa ang ating mga alamat upang ang mga ito'y manatili sa ating kultura at kasaysayan. Hanggang sa susunod nating pag-aaral mga bata, ako si Teacher Mensen na nagsasabing, laging magbasa at tuklasin ang hiwaga ng ating panitikan. Paalam!